Ngayong Martes, October 1, 2024, nagsimula na ang paghahain ng mga Certificate of Candidacy COCs para sa mga nagnanais tumakbo sa midterm elections na nakatakda sa Mayo 2025. Isa sa mga tampok na balita ngayong araw ay ang pagpasok ng ilang kilalang showbiz personality sa larangan ng politika. Sina Marco Gumabao, Enzo Pineda, at Ion Perez ay ilan sa mga unang naghain ng kanilang kandidatura. Kasama rin sa mga kilalang pangalan ang vlogger na si Rosmar Tan. Si Marco ay tatakbong kongresista para sa ika-4 na distrito ng Camarines Sur. Kasama niyang naghain ng COC ang kanyang kasintahan na si Christine Reyes. Sa kabila ng mga agam-agam tungkol sa kanyang edukasyon at kakayahan, handang sagutin ni Marco ang mga kritisismo. Ani niya, tama ang tanong nyo at salamat sa pagtanong. Naiintindihan ko ang stigma laban sa mga artista na tumatakbo sa politika. Iniisip ng iba na hindi seryoso ang mga tulad namin sa posisyon. Nandito ako para patunayan ang kabaliktaran. Ipinaliwanag ni Marco na bata pa lamang siya ay exposed na siya sa public service dahil may mga kamag-anak siyang naging public servants. Ang kanyang ama na si Dennis Roldan ay naging konsehal at kongresista ng Quezon City. Bagamat kasalukuyang nakakulong si Dennis dahil sa kasong kidnapping, hindi nito nayanig ang kagustuhan ni Marco na maglingkod. Dagdag pa niya, laging nasa puso ko ang tumulong sa mga tao gamit ang aking platform. Samantala, si Enzo Pineda naman ay tatakbo bilang konsehal sa District 5 ng Quezon City. Kasama niya sa paghahain ng COC ang kasintahang si Michelle Vito at ang kanyang ina na si Messi Pineda. Ayon kay Enzo, handa na siyang maglingkod at alam niya ang mga responsibilidad ng pagiging isang public servant. Isa pang kilalang pangalan na naghain ng COC ay si Ion Perez, co-host ng It's Showtime at kasintahan ni Vice Ganda. Naghain siya ng COC para tumakbong konsehal sa bayan ng Concepcion, Tarlac, matapos manumpa bilang bagong miyembro ng National People's Coalition sa unang araw ng COC filing. Naghain din ng kandidatura ang vlogger at businesswoman na si Rosmar Tan Pamulaklakin para sa pagkakonsehal ng unang distrito ng Maynila. Sa isang panayam, inilahad ni Rosmar na nahikayat siya ng kanyang mga kaibigan na tumakbo dahil sa paniniwalang kaya niyang magdulot ng tunay na pagbabago. Saad niya, may nag-push po sa akin na tumakbo dahil kailangan daw ako ng tao at ng pagbabago. Kaya ako napapayag.